Marso 2, 1994, alas 9 ng umaga. Sa bayan ng San Isidro, Nueva Ecija, isang kilalang hasyendero, si Don Emilio Vargas, ay lumabas ng kanyang bahay at naglaho na parang bula. Sa edad na 73, ang kanyang mga lupain na naipon sa buong buhay niya ay umaabot sa 22 titulo sa buong Nueva Ecija. Sa araw na iyon, tulad ng dati, mayroon siyang nakatakdang pakikipagkasundo para sa pagbili ng lupa. Ngunit si Don Emilio ay hindi na kailanman nakauwi pa. Ang nagulat ng kanyang pagkawala ay ang kanyang panganay na anak, si Ricardo. Ayon sa kanya, hindi raw sumipot ang kanyang ama sa napag-usapang lugar, hindi rin ito matawagan. Agad na kumilos ang mga investigador mula sa himpilan ng pulisya sa San Isidro. Ang sinasabing tagpuan ni Don Emilio ay isang kapihan sa poblasyon ng Gapan, ngunit mayroong kakaiba. Ayon sa may-ari ng kapihan, hindi niya nakita si Don Emilio sa araw na iyon. Suki po namin yan dito, pero hindi po siya dumaan ngayon. Maging ang sinasabing katagpo ay hindi rin nagpakita. Sa katunayan, hindi malinaw kung mayroon nga bang totoong usapan. Tanging ang salita lamang ng panganay na si Ricardo ang basehan. Walang sinuman ang lumitaw na nagsabing may transaksyon sila sa lupa kay Don Emilio sa araw na iyon. Pinuntahan ng mga investigador ang bahay ni Don Emilio, isang malaking bahay na bato sa sentro ng San Isidro. Naroon ang tatlong magkakapatid, ang panganay na si Ricardo, ang pangalawa na si Mateo, at ang bunsong si Benigno. Bakas sa kanilang mga mukha ang pagkabahala sa pagkawala ng kanilang ama. Madalas naman pong umaalis si tatay para tumingin ng lupa, sabi ni Mateo, ang pangalawang anak. Pero musika ito ang unang beses na hindi siya makontak ng ganito katagal. Ngunit sa kalagitnaan ng investigasyon, nagsimulang lumitaw ang mga kakatwang detalye. Kilala si Don Emilio sa pagiging isang metikulosong tao. Bawat pisong ginagastos at bawat metrong binibili niya ay isinusulat niya sa isang ledger at hinding-hindi siya sumisira sa usapan. Ang bigla niyang pagkawala ay lubhang kahina-hinala. Ang mas kahina-hinala pa ay ang kilos ni Don Emilio noong umaga ng kanyang pagkawala na iba raw sa kanyang nakagawian. Musika. Maagang-maaga pong gumising si tatay noong araw na yon at isinuot ang kanyang barong Tagalog, testimonya ng asawa ni Ricardo na kasama nila sa bahay. May mahalaga raw siyang lakad. Ang pagsusuot ng barong ay nangangahulugang isang malaking transaksyon ang kanyang pupuntahan. Karaniwang damit pantrabaho lamang ang suot ni Don Emilio, ngunit kapag may mahalagang bentahan o bilihan ng lupa, doon lamang niya isinusuot ang kanyang formal na kasuotan. Kung gayon, totoo nga bang mayroon siyang malaking transaksyon na pupuntahan? Sinuri ng mga investigador ang planner ni Don Emilio, ngunit ang espasyo para sa Marso 12 ay blanco. Ang isang taong masinop na naglilista ng lahat ng kanyang schedule ay walang isinulat para sa araw na iyon. May plano po ba ang inyong ama na magbenta ng lupa kamakailan? Tanong ng investigador. Umiling ang panganay na si Ricardo. Hindi po. Si tatay ay hindi nagbebenta ng lupa. Buong buhay niya, bumibili lang siya. Halos hindi yan nagbenta. Totoo ang sinabi niya. Sa buong Nueva Ecija, kilala si Don Emilio bilang hari ng lupa. Palayan man, bukirin o bundok, basta't magandang lupa, siguradong bibilhin niya. Ang kanyang naipong yaman ay tinatayang nagkakahalaga ng mahigit 10 milyong piso noong panahong iyon. 4 na araw matapos ang pagkawala, nagsimulang magbago ang ihip ng hangin sa investigasyon. Isang tsismis ang kumalat sa mga taga San Isidro. Baka naman, yung mga anak ni Don Emilio ang may gawa niyan. Bagamat walang basehan, hindi rin ito lubusang kalokohan. Hindi ganoon kaganda ang relasyon ni Don Emilio sa kanyang 3 anak, lalo na pagdating sa usapin ng pera at mana. May mga usap-usapan na ilang beses na silang nagkasagutan ng matindi. Ngunit noong 1994, limitado lamang ang kayang gawin ng mga investigador.
Wala pang CCTV at wala pang mga cellphone. Tanging paglalakad, pagtatanong-tanong sa mga tao, at paghahalungkat sa mga sulat kamay na talaan ang kanilang magagawa. Isang linggo na ang nakalipas at si Don Emilio ay hindi pa rin natatagpuan. Ang kaso ay unti-unting nabalot sa misteryo at kalaunan ay naging isang cold case. Musika, lumipas ang 22 taon. Tag-araw ng 2016, habang isinasaayos ang mga dokumento sa archives ng munisipyo ng San Isidro, isang kawani ang nakapansin ng isang kakaibang papel mula sa tumpok ng mga maalikabok na dokumento. Ito ay isang Special Power of Attorney, SPA, para sa pagbebenta ng lupa na may petsang Marso 15, 1994. Ang pangalan ng nagbigay kapangyarihan ay malinaw na nakasulat, Emilio Vargas, at ang pinagkalooban ng kapangyarihan, Ricardo Vargas, ang pangalan ng panganay na anak na patigil ang kawani nang makita ang petsa. Marso 15, 1994, 3 araw eksakto matapos mawala si Don Emilio, paanong makakapirma ng isang legal na dokumento ang isang taong nawawala na? Ang isang kapirasong papel na ito ang gigising sa katotohanang natulog sa loob ng 22 taon. Bago natin simulan ang kwento, sandali lang po. Ang pag-subscribe at pag-like ay malaking tulong sa pagpapatuloy ng mga kwentong tulad nito. At pakisabi na rin po sa comments kung saang probinsya kayo nakikinig. Babatiin ko po kayo isa-isa. Hapon ng Marso 12, 1994. Si Sargento Miguel Reyes ng pulisya ng San Isidro ay agad na tumungo sa lugar matapos matanggap ang ulat. Ang nag-ulat ay ang panganay na si Ricardo, 46 anyos noon. Umalis po si tatay mga 9:00 ng umaga. Lampas na po sa oras ng usapan pero hindi pa rin namin matawagan. Halata ang pag-aalala sa boses ni Ricardo. Sinimulan ni Sargento Reyes ang mga pangunahing tanong. Saan daw po siya pupunta? May kausap daw po para sa lupa sa isang kapihan sa Gapan. Sino po ang kanyang katagpo? Nag-atubili si Ricardo. Hindi ko po sigurado, hindi po kasi sinabi ni tatay. Naramdaman ni Sargento Reyes na may mali. Kilala si Don Emilio sa pagiging maingat sa mga transaksyon sa lupa, kaya't kakatwang hindi nito sinabi sa pamilya kung sino ang kanyang katagpo. Ganyan po ba siya palagi? Hindi sinasabi kung sino ang katransaksyon? Hindi po. Karaniwan sinasabi niya, pero siguro po nagmamadali siyang umalis kaya hindi nasabi. Inikot ni Sargento Reyes ang kabahayan. Malinis at maayos ang silid ni Don Emilio. Nang buksan niya ang aparador, naroon pa ang mga damit pantrabaho nito, ngunit kulang ng isang set ng barong Tagalog. Barong po ba ang suot niya pag-alis? Opo. Yung kulay beige po. Ito'y malinaw na palatandaan ng isang mahalagang lakad. Kinuha ni Sargento Reyes ang planner sa ibabaw ng mesa. Puno ito ng mga sulat kamay na schedule. Marso 11, tignan ang bukid sa Jaen. Marso 13, magbayad ng interes sa kooperatiba. Marso 14, kausapin si Mang Teban sa Aliaga. Ngunit ang espasyo para sa Marso blanko. May pagkakataon po bang nakakalimutan ng matanda na isulat ang kanyang schedule? Tanong niya sa asawa ni Ricardo. Wala po ni minsan. Kapag may lakad si tatay, sinusulat niya agad sa planner. Bago matulog, chinecheck pa niya yung schedule niya para bukas. Lalong nagtaka si Sargento Reyes. Paanong ang isang taong ganoon kametikuloso ay hindi isusulat ang isang mahalagang usapan sa lupa? May kakaiba po ba kayong napansin sa kilos niya nitong mga nakaraang araw? Nagkatinginan ang tatlong magkakapatid. Matapos ang ilang sandali, nagsalita ang pangalawang anak na si Mateo. 1 buwan na po ang nakalipas. Tinipon kami ni tatay at napag-usapan ang tungkol sa paghahati ng mana. Paghahati ng mana? Opo. Sinabi niya kung paano hahatiin ang mga lupa kapag pumanaw na siya. Pero nagkaroon po ng kaunting pagtatalo sa pagitan nila ni Kuya.
Napatingin si Sargento Reyes kay Ricardo. Nagulat si Ricardo at iwinasiwas ang kanyang kamay. Hindi naman po pagtatalo. Pagkakaiba lang ng opinyon. Sabi po kasi ni tatay, hahatiin sa 3 ng pantay. Sabi ko naman, bilang panganay, baka pwedeng mas malaki ng kaunti ang sa akin. At ano pong nangyari? Nagagalit po si tatay. Pantay-pantay daw ang hatian. Kung may reklamo raw ako, kahit 1 sentimo wala akong makukuha. Itinala ni Sargento Reyes ang impormasyon. Away sa mana. Maaaring isang mahalagang lead ito. Pagkatapos po noon, kumusta na ang pakikitungo ninyo sa inyong ama? Halos hindi na po kami nag-usap. 1 buwan na halos walang kibuan. Sumingit ang bunsong si Benigno. Si kuya kasi ginatungan pa ang galit ni tatay. Alam naman niyang matigas ang ulo noon. Kapag nagalit yon, hindi na basta-basta nawawala. Sinimulang alamin ni Sargento Reyes ang relasyon ng pamilya. Sa 3 magkakapatid, tanging si Ricardo lamang ang kasama ng ama sa bahay. Si Mateo at Benigno ay may kanya-kanya ng pamilya at nakatira sa ibang lugar. Paano po kayo napunta rito ngayon? Tanong niya sa dalawa. Sumagot si Mateo. Tinawagan po kami ni kuya. Sabi niya, nawawala raw si tatay. Anong oras po kayo tinawagan? Mga 2:00 na po siguro ng hapon. Kinwenta ni Sargento Reyes ang oras. Umalis si Don Emilio ng 9:00 ng umaga. Tinawagan ni Ricardo ang mga kapatid ng 2:00 ng hapon. Ano ang ginawa ng panganay sa loob ng 5 oras? Ginoong Ricardo, mula nang umalis ang inyong ama hanggang 2:00 ng hapon, ano po ang ginawa ninyo? Nasa bahay lang po. Hinihintay siyang umuwi. Hindi po ba kayo pumunta sa tagpuan nila? Sandaling natigilan si Ricardo. Pumunta po. Mga 11:00, pumunta ako sa kapihan sa Gapan. Pero wala po si tatay doon. Tinanong ko yung may-ari. Sabi hindi raw pumunta, kaya umuwi na lang ako. Mula 11:00 hanggang 2:00, ano pong ginawa ninyo? Nagantay lang po sa bahay. Baka po kasi may pinuntahan pang iba. Tumango si Sargento Reyes. Sa unang dinig, makatwiran ang kanyang paliwanag, ngunit mayroon pa ring hindi tugma. Nang gabing iyon, pumunta si Sargento Reyes sa kapihan sa Gapan. Kapihan ni Aling Cora ang nakasulat sa maliit na karatulang nakasabit. Ang may-ari, si Aling Cora, ay isang babaeng nasa edad 50. Si Don Emilio po, pumunta ba rito kanina? Ay hindi po. Si Don Emilio, 2 beses sa 1 buwan lang pumupunta rito. Noong nakaraang linggo, nandito na siya, kaya sa susunod na linggo pa ulit yon. May naghanap po ba sa kanya rito kanina? Umiling si Aling Cora. Wala po. Matumal nga po ang tao kanina. 2 matanda lang po na taga rito ang naging customer ko buong umaga. Tiningnan ni Sargento Reyes ang paligid ng kapihan. May sakayan ng bus sa tapat nito. Kung dumating si Don Emilio dito, posibleng may nakakita sa kanya. Nagtanong siya sa may-ari ng isang sari-sari store malapit sa sakayan. May napansin po ba kayong matandang nakabarong kaninang mga 9:00? Naku, hiho. Maraming tao kaninang umaga, hindi ko na matandaan. Mahirap ang investigasyon. Noong 1994, walang CCTV. Tanging memorya lamang ng mga tao ang pwedeng sandigan. Kinabukasan, pumunta si Sargento Reyes sa Registry of Deeds ng Nueva Ecija. Nais niyang suriin ang mga talaan ng transaksyon sa lupa ni Don Emilio. Hindi madali ang paghahanap. Lahat ng talaan ay sulat kamay. Isang kawani ang tumulong sa kanya na buklatin ang makapal na ledger. 22 titulo po ang nakapangalan kay Ginoong Emilio Vargas. Kalat po sa buong probinsya. Mayroon po bang bagong bili o benta kamakailan? Sinuring mabuti ng kawani ang ledger. Noong Nobyembre po ng nakaraang taon, bumili siya ng 5,000 metro kuwadradong lupa sa Cabanatuan. Yun po ang huli. Mula noon, wala nang transaksyon. Napakunot noo si Sargento Reyes. Kung gayon, ang usapan noong Marso 12 ay pagbili o pagbebenta. Nagtanong-tanong po ba siya rito kamakailan tungkol sa pagbebenta ng lupa? Hindi po.
Si Don Emilio, bumibili lang yan. Wala pa po akong nakitang nagbenta siya. Nang hapong iyon, bumalik si Sargento Reyes sa bahay ni Don Emilio. Sa pagkakataong ito, mas masusin niyang sinuri ang lugar. Sa loob ng drawer ng mesa, sa kanyang maliit na opisina, nakita niya ang mga dokumento ng lupa, mga kontrata, titulo, plano ng lupa. Lahat ay nakaayos ayon sa petsa. Ngunit may isang bagay siyang napansin. Walang anumang dokumento para sa nakalipas na isang buwan. Mula kalagitnaan ng Pebrero, blanko ang folder. Ginoong Ricardo, alam niyo po ba kung anong mga dokumento ng lupa ang tinitingnan ng inyong ama nitong huling isang buwan? Umiling ang panganay. Hindi ko po alam. Mahilig po si tatay na mapag-isa sa opisina niya, kaya hindi ko po alam kung anong ginagawa niya. Naghalungkat pa si Sargento Reyes. Sa likod ng isang bookshelf, may nakita siyang maliit na kwaderno. Nang buksan niya, puro numero ng telepono ang nakasulat. 3 real estate broker, 2 surveyor at ilang kakilala. Nagpasya si Sargento Reyes na tawagan ang mga numerong ito isa-isa. Tinawagan niya ang unang broker. Kilala niyo po ba si Don Emilio Vargas? Opo, siya yung tinatawagan ko kapag may magandang lupa. Kailan po ang huling usap ninyo? 1 buwan na po ang nakalipas. May inalok akong lupa sa bandang Talavera pero sabi niya hindi siya interesado. Mula noon, hindi na kami nagkausap. Ganon din ang sagot ng pangalawa at pangatlong broker. Walang sino man ang nakipag-ugnayan kay Don Emilio sa loob ng 1 buwan. Kung gayon, kanino ang misteryosong pakikipag-usap noong Marso 12? Muling tinipo ni Sargento Reyes ang magkakapatid. May bago po bang kakilala ang inyong ama kamakailan may kaugnayan sa lupa? Umiling ang tatlo. Ngunit biglang may naalala ang bunsong si Benigno. 1 buwan na po ang nakalipas noong dumalaw ako sa bahay, narinig ko si tatay na may kausap sa telepono na hindi ko kilala. Anong pinag-usapan nila? Hindi ko po narinig ng malinaw, pero parang tungkol sa lupa. Medyo malakas ang boses niya. Narinig ko siyang sinabi na gusto kong makita yang lupang yan. Kailan po yun nangyari? Kalagitnaan po siguro ng Pebrero. Itinala ito ni Sargento Reyes, isang tawag noong Pebrero. Pagkawala noong Marso, may anisang buwang pagitan. Nang gabing iyon, nilibot ni Sargento Reyes ang lahat ng real estate office sa San Isidro at mga kalapitbayan. Nagbabakasakali siyang may nakakaalam kung anong lupa ang kinaiinteresan ni Don Emilio, ngunit walang nakakaalam. Lumipas ang 1 linggo, hindi pa rin natatagpuan si Don Emilio. Pinalawak na ang paghahanap sa buong probinsya, ngunit walang anumang lead, walang nakakita sa matandang nakabarong. Nainis si Sargento Reyes. Noong 1994, limitado talaga ang mga pamamaraan ng investigasyon. Totoo nga bang may usapan sa lupa si Don Emilio? O baka naman iba ang nangyari? Sa ika-4 na araw ng pagkawala, isang maliit na lead ang lumabas. Isang residente mula sa Zaragoza, isang bayang mga 10 kilometro ang layo mula sa San Isidro ang pumunta sa himpilan ng pulisya. Pwede ko po bang makita ang litrato ng nawawalang si Don Emilio? Agad na ipinakita ni Sargento Reyes ang litrato. Pinagmasdang mabuti ng residente ang larawan at tumango. Siya nga po, nakita ko siya noong umaga ng Marso 12 sa sakayan ng bus sa aming bayan. Sigurado po kayo? Opo. Bihira po kasi ang matandang nakabarong doon, kaya natandaan ko. Tinitingnan niya yung relo niya na parang may hinihintay. Agad na pumunta si Sargento Reyes sa Zaragoza. Ang sakayan ng bus ay nasa gitna ng isang tahimik na kalsada sa probinsya. Anong oras niyo po siya nakita? Mga 10:30 na po siguro. Papunta po kasi ako sa palengke noon. Mag-isa lang po ba siya? Opo, mag-isa lang. Mga 10 minuto siyang nag-antay tapos may humintong sasakyan. Tumalas ang tingin ni Sargento Reyes. Anong sasakyan po? Isang itim na sedan. Hindi ko alam ang modelo, pero medyo malaki. Sino po ang nagmamaneho? Hindi ko na po nakita.
Nagmamadali na rin po kasi akong sumakay ng bus, pero nakita ko pong sumakay si Don Emilio sa kotse na yon. Ito ay isang napakahalagang lead. Nakipagkita si Don Emilio sa isang tao at sumakay sa kotse nito. Hindi niyo po ba nakita ang plaka? Umiling ang residente na may halong panghihinayang. Pasensya na po, hindi ko na napansin. Agad na bumalik si Sargento Reyes sa bahay ni Don Emilio at muling tinipon ang tatlong magkakapatid. May kakilala po ba kayong may-ari ng itim na sedan? Sumagot ang panganay na si Ricardo. Sa mga kakilala po ni tatay, hindi ko alam. Pero sa aming tatlo, ako po ang may itim na sedan. Anong modelo po? Toyota Crown po. Sinuri ni Sargento Reyes ang kotse ni Ricardo. Isang itim na Toyota Crown, tumutugma sa sinabi ng testigo. Saan po kayo nagpunta noong Marso, 12? Halatang nagulat si Ricardo. Sinabi ko na po, di ba? Pumunta ako sa Kapihan Sagapan tapos umuwi na agad. Hindi po ba kayo dumaan sa Zaragoza? Hindi po. Tinitigan ni Sargento Reyes ang ekspresyon ni Ricardo. Parang may itinatago ito. May humiram po ba ng kotse ninyo? Wala po. Ako lang po ang nagmamaneho ng kotse ko. Tinanong din ni Sargento Reyes ang dalawa pa. Anong sasakyan ninyo? Sumagot si Mateo. Puting L30 van po ang sa akin. Si Benigno naman po, walang sasakyan. Tumango si Benigno. Opo, wala po akong kotse. Nagko-commute lang po ako. Kung gayon, kaninong itim na sedan ang nakita sa Zaragoza? Muling ginalugad ni Sargento Reyes ang buong Zaragoza, nagbabaka sakaling may makita siyang lugar kung saan maaaring ibinaba si Don Emilio. Ngunit wala silang natagpuan. Ilang araw pa, isa pang tip ang dumating. Isang kapitbahay ng mga Vargas ang tumawag sa pulisya. Narinig ko pong nagtatalo si Don Emilio at ang anak niya. Kailan po yon? Mga huling linggo po ng Pebrero. Dumaan ako sa tapat ng bahay nila, narinig kong malakas ang boses nila sa loob. Anong pinag-uusapan nila? Hindi ko narinig ng buo, pero narinig ko yung mga salitang lupa, mana. Galit na galit si Don Emilio. Yung anak niya, parang nagpapaliwanag. Aling anak po? Medyo malaki ang boses, kaya baka yung panganay. Muling ipinatawag ni Sargento Reyes si Ricardo. Nag-away po ba kayo ng inyong ama noong huling linggo ng Pebrero? Nag-atubili si Ricardo, ngunit tumango rin. Opo, minsan po. Kailangan ko po kasi ng puhunan sa negosyo, kaya sinabi ko sa kanya na benta na lang namin ang isang titulo. Anong nangyari? Nagagalit po. Hinding-hindi raw niya ibebenta ang lupa. Habang nabubuhay daw siya, kahit isang metro, hindi niya ipagbibili. Anong ginawa ninyo sa puhunan? Wala po, hindi ako nakahanap, kaya hindi ko na tinuloy ang negosyo. Naramdaman ni Sargento Reyes na nagsisinungaling si Ricardo. 3 linggo na ang nakalipas. Ang investigasyon ay tuluyan ng huminto. Si Don Emilio ay naglaho na at ang tanging lead, ang testimonya sa Zaragoza, ay wala nang pinatunguhan. Bilang huling paraan, sinuri ni Sargento Reyes ang bank account ni Don Emilio. Sa talaan ng isang rural bank, may mga transaksyon hanggang Marso 11, ngunit mula Marso 12, wala nang kahit isang galaw. Madalas po bang magdala ng malaking cash si tatay? Tanong niya sa asawa ni Ricardo. Hindi po. Karaniwan nasa bangko lang ang pera niya. Kung magwi-withdraw man, yung kailangan lang. Siguro po, mga 5,000 piso lang ang dala niya. Ang hindi pag-withdraw ng pera ay nangangahulugang wala siyang planong maglakbay ng malayo. Napaisip si Sargento Reyes. Lahat ng anggulo ay kahina-hinala, ngunit wala ni isang matibay na ebidensya. Huling linggo ng Abril 1994, ang investigasyon ay opisyal na itinigil. Ang pagkawala ni Don Emilio Vargas ay nanatiling isang misteryo. Patuloy na sinasabi ni Ricardo na hinihintay niya ang kanyang ama, ngunit nagbubulungan ang mga kapitbahay. May alam yang panganay, pera lang ang habol niyan, ngunit ang tsismis ay tsismis lamang, walang pruweba. Lumipas ang panahon, 1995, 1996.
Ang oras ay patuloy na umusad at sa alaala ng mga tao, unti-unting lumabo ang pangalan ni Don Emilio Vargas. Nakatira pa rin si Ricardo sa bahay ng kanyang ama. Dumadalaw paminsan-minsan ang kanyang mga kapatid, ngunit hindi na tulad ng dati ang kanilang samahan. Ang mga ari-arian ng kanilang ama ay nanatiling nakapangalan dito. Ang 22 titulo ng lupa, ang yaman na nagkakahalaga ng mahigit 10 milyong piso ay naging isang pamanang walang may-ari. Ano nga ba ang nangyari kay Don Emilio? Totoo ba ang usapan sa lupa? Kaninong itim na sedan ang sinakyan niya sa Zaragoza? At saan patungo ang sasakyang iyon? Noong Marso 1994, ang hasyendero ng Nueva Ecija, si Don Emilio Vargas, ay lumabas ng bahay suot ang kanyang barong at naglaho. Ang huling nakakita sa kanya ay sa Zaragoza, sumasakay sa isang itim na sedan. Ang away samana sa panganay na anak, ang blankong planner, at ang mga kahina-hinalang kilos lahat ay kaduda-duda, ngunit sa limitadong teknolohiya noong 1994, walang nangyari sa kaso. Ngunit hindi dito nagtatapos ang kwento. Makalipas ang 22 mahabang taon, sa isang maalikabok na bodega ng mga dokumento sa munisipyo, isang pirasong papel ang natagpuan. At ang papel na yon ang gigising sa katotohanang matagal nang natutulog. Ano kaya ang nakasulat sa dokumentong iyon? Hulyo 14, 2016, bodega ng mga dokumento sa munisipyo ng San Isidro. Isang kawani, si Ginang Loida Reyes, ay nag-aayos ng mga lumang papeles. Binubuksan niya ang mga maalikabok na kahon, pinaghihiwalay ang mga itatago at itatapon na. Mga papeles ng lupa mula dekada 90, buntong hininga niya. Daan-daang dokumento na mahigit 20 taon na ang tanda, karamihan ay lampas na sa retention period. Habang naghahalungkat, isang dokumento ang pumukaw sa kanyang pansin, Special Power of Attorney para sa pagbebenta ng lupa, ang PETSA, Marso 15, 1994. Nagbigay kapangyarihan, Emilio Vargas. Pinagkalooban, Ricardo Vargas. Lupa sa Bregi, malapit, San Isidro, Nueva Ecija. Akmang isasantabi na niya ito nang bigla siyang mapatigil. Ang pangalang Emilio Vargas ay pamilyar sa kanya. Sandali siyang nag-isip, yung nawawalang matanda, si Ginang Reyes ay tubong San Isidro. Naalala niya noong bata pa siya, pinag-uusapan ng mga matatanda ang pagkawala ni Don Emilio. Nawala noong 1994 pero pumirma ng SPA 3 araw pagkatapos. May mali. Agad niyang ipinaalam ito sa kanyang hepe na siya namang tumawag sa himpilan ng pulisya ng San Isidro. Makalipas ang 3 araw, isang detective mula sa Provincial Investigation Unit, si Kapitan Alan de la Cruz, ang bumisita sa munisipyo. Maaari ko po bang makita ang SPA? Inilabas ni Ginang Reyes ang dokumentong nakalagay sa isang plastic folder. Nagsuot ng guwantes si Kapitan de la Cruz at maingat na binuklat ang papel. Standard na format ng SPA. Ngunit ang mahalaga ay ang PETSA. Marso 15, 1994. Agad na hiniling ni Kapitan de la Cruz ang file ng cold case mula 1994. Mula sa isang lumang cabinet, inilabas niya ang maalikabok na folder. Kaso ng pagkawala ni Emilio Vargas, naganap noong Marso 15, 1994. Nang buksan niya ang folder, naroon ang mga masusing tala ng dating investigador, si Sargento Miguel Reyes. Umalis ng bahay ng 9 a.m. noong araw ng pagkawala. Nakitang sumakay sa itim na sedan sa Zaragoza. May alitan sa panganay na anak tungkol sa mana. Nawala ng walang bakas pagkatapos ng Marso 12. Ikinumpara ni Kapitan de la Cruz ang PETSA, pagkawala, Marso 12, pagpirma ng SPA, Marso 15, isang taong nawawala, pumirma ng dokumento 3 araw makalipas. Imposible. 2 ang posibilidad. Una, hindi talaga nawala si Don Emilio. Nagtago siya at lumitaw noong Marso 15 para pirmahan ang SPA. Ikalawa,
May pumeke sa pirma ni Don Emilio. Agad na bumuo ng isang special investigation team si Kapitan de la Cruz. Kahit 22 taon na ang nakalipas, ito ay isang malinaw na ebidensya. Bubuksan natin muli ang kaso. Ang unang hakbang, alamin kung tunay ang pirma sa SPA. Kailangan nating kumuha ng ibang sample ng pirma ni Don Emilio. Binalikan ng team ang Registry of Deeds. Nahanap nila ang mga lumang kontrata ng bilihan ng lupa na pinirmahan ni Don Emilio noong nabubuhay pa. Nakakuha sila ng 8 sample mula sa mga dokumentong may petsang 1992 at 1993. Dinala nila ito sa Question Documents Division ng National Bureau of Investigation, NBI. Sinimulang ikumpara ng isang eksperto ang mga pirma gamit ang mikroskopyo. Kahit sa unang tingin, may pagkakaiba na, sabi ng eksperto. Ipinakita niya ang mga pinalaking larawan. Ang mga tunay na pirma ay may tuloy-tuloy at natural na daloy. Ang pagkiling ng mga letra ay pare-pareho. Ngunit ang pirma sa SPA ng Marso 15, 1994, itinuro niya ang isang bahagi. Tingnan ninyo, ang unang letra ng Emilio ay nanginginig at ang dulo ng Vargases ay masyadong maikli. Ang mga katangiang ito ay hindi makikita sa mga tunay niyang pirma. Peke po, kung gayon, kailangan pa ng masusing pagsusuri, pero sa ngayon, malaki ang posibilidad na ito ay pineke. Isang linggo ang lumipas, lumabas ang opisyal na resulta mula sa NBI. Resulta ng pagsusuri sa pirma, pineke, hindi magkatugma sa mga sample na pirma. Napatiimbagang si Kapitan de la Cruz. Oras na para kumilos. Sinimulang hanapin ng team ang kasalukuyang kinaroroonan ng mga taong sangkot noong 1994. Ricardo Vargas, panganay, nakatira pa rin sa San Isidro, edad 68. Mateo Vargas, pangalawa, nakatira sa Cabanatuan City, edad 65. Benigno Vargas, bunso, nakatira sa Maynila, edad 63. Buhay pa ang tatlong magkakapatid. Nagpasya si Kapitan de la Cruz na ipatawag muna si Ricardo. Ang pangalan niya ang nasa SPA bilang pinagkalooban ng kapangyarihan. Hulyo 25, 2016. Interrogation room ng himpilan ng pulisya. Pumasok ang 58 anyos na si Ricardo. Lumipas man ang 22 taon, siya pa rin ang nasa mga lumang litrato. Bakit po ninyo ako ipinatawag? Nanginginig ang boses ni Ricardo. Inilapag ni Kapitan de la Cruz ang kopya ng SPA sa mesa. Alam mo ba kung ano ito? Napatingin si Ricardo sa dokumento. Namutla ang kanyang mukha. Saan? Saan po ninyo nakuha yan? Natagpuan sa archives ng munisipyo. Isang SPA na may petsang Marso 17, 1994, kung saan ikaw ang pinagkalooban ng kapangyarihan para magbenta ng lupa. Ako, nawala ang ama mo noong Marso, it's 12. Paanong nakapirma siya sa dokumentong ito 3 araw pagkatapos? Matagal na hindi nakapagsalita si Ricardo. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Umuwi po si tatay, saglit noong Marso 17. Tinaasan siya ng kilay ni Kapitan de la Cruz. Bakit hindi ninyo ito iniulat? Nag-file kayo ng missing person report tapos bumalik siya pero hindi ninyo sinabi sa pulis. Pinigilan po ako ni tatay. Gusto niya raw na tahimik lang na ayusin. Tahimik na ayusin ang ano? Ang pagbebenta ng lupa. Kailangan daw po niya ng pera kaya kailangang ibenta ang lupa sa malapit. Ngumisi si Kapitan de la Cruz. Ayon sa record ng investigasyon, 22 taon na ang nakalipas. Sinabi mo na hinding-hindi nagbebenta ng lupa ang ama mo. Buong buhay daw niya ay bumibili lang. Hindi na nakapagsalita si Ricardo. Nagbabago po ang tao, di ba? Naituloy ba ang pagbebenta? Opo. Naibenta po. Kailan? Mga huling linggo po ng Marso. Inilabas ni Kapitan de la Cruz ang kopya ng titulo. Lupa sa malapit. Mula kay Emilio Vargas na ibenta noong Marso 28, 1994. Ang bumili,
Isang Jose Reyes. Tama ba? Opo, tama po. Kung gayon, nasaan na ang ama mo pagkatapos noon? Muling natahimik si Ricardo. Sagot, pagkatapos niyang ibenta ang lupa, saan siya nagpunta? Hindi ko po alam. Hindi mo alam? Pinagbentahan mo siya ng lupa, tapos hindi mo alam kung saan siya nagpunta? Sinabi lang po niya na aalis na siya. Hindi niya sinabi kung saan. Hinampas ni Kapitan de la Cruz ang mesa. Sinungaling, ayon sa resulta ng pagsusuri ng NBI, peke ang pirmang ito. Hindi yan sinulat ng ama mo. Tuluyang nawala ang kulay sa mukha ni Ricardo. Sabihin mo ang totoo. Hindi umuwi ang ama mo noong Marso 15, tama? Ikaw ang pumeke sa pirma niya. Yumuko si Ricardo. Pagkaraan ng mahabang sandali, nanginginig niyang sinabi, "Gusto ko pong kumuha ng abogado." Itinigil ni Kapitan de la Cruz ang interogasyon at pansamantalang ikinulong si Ricardo. Agad din niyang ipinatawag ang pangalawa at bunsong kapatid. Kinabukasan, dumating si Mateo. Nakadetain daw po si kuya? Anong nangyari? Ipinakita ni Kapitan de la Cruz ang SPA. Alam mo ba ito? Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Paano? Pineke ito ng kuya mo. Kumpirmado ng NBI. Nag-atubili si Mateo pagkatapos ay bumuntong hininga. Wala po akong alam diyan. Sa ano? Na pineke niya ang pirma? Sabi po kasi ni kuya, umuwi raw saglit si tatay noong Marso 15 para pirmahan yan. Naniwala ka? Umiling si Mateo. Nagtaka po ako, pero si kuya na ang nagsabi. Kaya ano pa pong magagawa ko? Alam mo ba ang tungkol sa pagbebenta ng lupa? Opo, sinabi niya noong huling linggo ng Marso na naibenta na niya ang lupa sa malapit. Gagamitin daw niya sa negosyo. Magkano ang naging benta? 500,000 piso raw po. Itinala ito ni Kapitan de la Cruz. Noong 1994, malaking pera na ang 1,500,000. Siya lang ang nakinabang sa pera. Tumango si Mateo. Sabi niya, babahagyan niya kami mamaya. Pero kahit isang kusing, wala kaming natanggap. Hindi ka nagreklamo? Nagreklamo po. Pero sabi niya, nagamit na niya lahat sa negosyo, babayaran na lang daw niya kami. Tinitigan ni Kapitan de la Cruz si Mateo. Mukha namang nagsasabi ito ng totoo. Mula Marso 12, hindi mo na talaga nakita ang ama mo. Hindi na po ni minsan. Ilang beses akong pumunta sa bahay pero laging sinasabi ni kuya na umalis si tatay. Saan daw nagpunta? Noong una, sabi niya sa probinsya ng kamag-anak namin. Tapos, sabi niya sa Maynila raw para sa negosyo. Pabago-bago ang sinasabi niya. Kumbinsido si Kapitan de la Cruz. May itinatago si Ricardo. Nang hapong iyon, si Benigno naman ang inimbestigahan. Madalas po ba kayong magkausap ng mga kapatid mo? Umiling si Benigno. Halos hindi na po. Mula nang mawala si tatay, lumayo na ang loob namin sa isa't isa. Bakit po? Pinaghihinalaan po ni Kuya Mateo si Kuya Ricardo. Baka raw may ginawa siyang masama kay tatay. Pero todo tanggi si Kuya Ricardo. Ikaw, anong sa tingin mo? Nag-atubili si Benigno, pagkatapos ay mahinang nagsalita. Sa tingin ko po, may alam si Kuya Ricardo. Pagkatapos mawala ni tatay, kakaiba ang kilos niya. Paano naging kakaiba? Masyado siyang kalmado. Kung normal na tao, kapag nawala ang ama mo, magluluksa ka, hahanapin mo. Pero si Kuya, nasa bahay lang. Kahit yung mga pulis naghahanap, parang wala siyang pakialam. Nakatanggap ng isa pang mahalagang impormasyon si Kapitan de la Cruz. Noong mga araw na yon, may napansin ka bang kakaiba sa kotse ng kuya mo? Tumango si Benigno. Opo, noong gabi ng Marso 15, pumunta ako sa kanila pero wala yung kotse niya. Tinanong ko yung asawa niya, sabi umalis daw saglit si kuya. Anong oras siya bumalik? Mga 11:00 na po ng gabi. Nagantay po kasi ako. Narinig kong pumarada yung kotse, kaya lumabas ako. Si kuya nga. Anong itsura ng kotse? Nag-isip si Benigno. Maputik po. Yung mga gulong at bumper puro putik. Tinanong ko kung saan siya galing. Sabi niya may inasikaso lang daw siya.
Ito ay isang napakahalagang testimonya. Saan nagpunta si Ricardo noong gabi ng Marso 11? Sinimulang hanapin ni Kapitan de la Cruz ang mga record ng maintenance ng kotse ni Ricardo noong 1994. Nililibot niya ang mga lumang talyer sa San Isidro. Karamihan ay sarado na o naitapon na ang mga lumang record. Ngunit sa isang talyer na 30 taon nang bukas, ang De La Cruz Auto Shop may pag-asa. May record po kayo ng 1994? Tumango ang may-ari at iginiya siya sa bodega. Maingat po sa record ang tatay ko, nandito lahat. Binuklat ni Kapitan de la Cruz ang ledger ng 1994. Sa pahina ng Marso, isang linya ang nakakuha ng kanyang pansin. Marso 20, Ricardo Vargas, Toyota Crown, change oil, odometer, 78,234 kilometers. Bumilis ang tibok ng puso ni Kapitan de la Cruz. May nauna po bang record nito? Binuklat ng may-ari ang mga naunang pahina. Pebrero 10, Ricardo Vargas, Toyota Crown, general checkup, odometer, 76,850 kilometers. Kinuha ni Kapitan de la Cruz ang kanyang calculator. 78,234, 76,850, 1,384 kilometers. Sa loob ng isang buwan, tumakbo ang kotse niya ng 1,384 kilometro. Kung sa San Isidro ka lang nagtatrabaho at namumuhay, aabutin ka lang siguro ng 500 kilometro sa isang buwan. Pero si Ricardo, halos triple ang tinakbo. Maaari po bang makahingi ng kopya nito? Dala ang kopya, bumalik si Kapitan de la Cruz sa himpilan at inilatag ang mapa ng Luzon. Saan ka makakarating sa Nueva Ecija kung bibiyahe ka ng mahigit 1,000 kilometro? Sinuri ng team ang mga posibilidad. Kulang kung Maynila lang balikan, kung sa Cordillera posibleng umabot, o kaya sa Bicol. Muling binasa ni Kapitan de la Cruz ang lumang ulat. Nakitang sumakay sa itim na sedan sa Zaragoza. Mula Zaragoza, saan sila nagpunta? Gumuhit siya ng bilog sa mapa mula Zaragoza, Hilaga, Pangasinan, La Union, Silangan, Aurora, Timog, Bulacan. Kailangan nating hanapin sa mga bulubunduking lugar. Muling ipinatawag si Ricardo. Sa pagkakataong ito, may dala na silang ebidensya. Sa loob ng isang buwan, halos 4,000 kilometro ang tinakbo ng kotse mo. Saan ka nagpunta? Nagulat si Ricardo nang makita ang record. May mga inasikaso lang po ako sa iba't ibang lugar. Saan eksakto? Hindi ko na po matandaan. 27 taon na po ang nakalipas. Hinampas ni Kapitan de la Cruz ang mesa. Magpapatuloy ka pa rin sa pagsisinungaling. Ang ama mo ay sumakay sa kotse mo sa Zaragoza noong Marso, Dlasmina, may testigo. At kinagabihan, ang kotse mo ay puno ng putik. Saan ka nang galing? Namutla si Ricardo. Ako. Saan mo dinala ang ama mo? O saan mo siya? Sumingit ang abogado ni Ricardo. Huwag ninyong takutin ang kliyente ko. Wala kayong matibay na ebidensya. Malamig na sumagot si Kapitan de la Cruz. Sapat na ang ebidensya. Peking pirma, kahina-hinalang biyahe, testimonya ng testigo. Sapat na yan para makakuha kami ng arrest warrant. Nanginginig na nagsalita si Ricardo. Sasabihin ko na po ang lahat. Pinigilan siya ng kanyang abogado, pero umiling si Ricardo. Noong Marso 12, isinakay ko po si tatay sa Zaragoza. Saan kayo nagpunta? Sa isang bundok po sa Aurora. Bakit? Nag-atubili si Ricardo pagkatapos ay nagsalita. Sabi po ni tatay, may titingnan siyang lupa doon. Isang malawak na lupain sa bundok na gusto niyang bilhin. Tapos, dinala ko po siya doon. Pero dahil baku-bako ang daan, iniwan namin ang kotse. Sabi niya, aakyatin niya raw mag-isa. Pagkatapos, nag-antay po ako sa kotse. Mga 2 oras akong nag-antay pero hindi siya bumaba, kaya inakyat ko. Pero wala na po si tatay. Hindi makapaniwala si Kapitan de la Cruz. Dapat nag-report ka sa pulis.
Bakit hindi mo ginawa? Natakot po ako. Kung sasabihin kong dinala ko siya sa bundok at nawala, ako ang paghihinalaan. Kaya ka nagsinungaling. Nasa kapihan sa gapan ng punta niya. Tumango si Ricardo. Bumuntong hininga si Kapitan de la Cruz. Maniniwala ba siya sa kwentong ito? Kung gayon, bakit mo pineke ang spa? Dahil hindi na po siya bumalik. Naisip ko, kailangan naming ibenta ang lupa para may panggastos. Base sa sinabi ni Ricardo, sinimulan ng team ang paghahanap sa mga bulubunduking lugar ng Aurora. Ngunit napakahirap. 22 taon na ang nakalipas at hindi tiyak ang lokasyon. Matapos ang isang buwang paghahanap, wala silang natagpuan. Muling ipinatawag ni Kapitan de la Cruz si Mateo. Narinig mo ba ang sinabi ng kuya mo? Tumango si Mateo. Sinungaling po siya. Bakit mo nasabi? Walang dahilan para dalhin ni kuya si tatay sa Aurora. Buong buhay ni tatay, puro lupa lang sa Nueva Ecija ang binibili niya. Imposibleng bigla siyang magka-interes sa bundok sa Aurora. Ganon din ang nasa isip ni Kapitan de la Cruz. Ano sa tingin mo ang totoo? Nag-atubili si Mateo. Pagkatapos ay mahinang nagsalita. Sa tingin ko po inilibing ni kuya si tatay kung saan. Bakit mo nasabi? Yung putik po sa kotse niya noong gabing yon, hindi ordinaryong putik. Pulang-pula po ang lupa sa Nueva Ecija, karamihan itim. Agad itong itinala ni Kapitan de la Cruz. Pulang putik. Ito ay isang napakahalagang lead. Kung gayon, saan inilibing ni Ricardo si Don Emilio? At ginawa niya ba ito ng mag-isa? Isang peking spa na natagpuan pagkatapos ng 22 taon ang nagbago sa lahat. Isang lumang record mula sa talyer ang nagbunyag sa isang kahina-hinalang biyahe. Si Ricardo ay umamin na, ngunit ang kanyang kwento ay hindi kapani-paniwala. Dinala raw niya ang kanyang ama sa bundok ng Aurora at nawala ito. Ngunit ang kanyang kapatid na si Mateo ay sigurado. Inilibing ni kuya si tatay kung saan. Ang pulang putik sa kotse noong gabing iyon ito na kaya ang huling susi sa katotohanan. Nasaan na nga ba si Don Emilio Vargas? Setyembre 3, 2016, isang soil expert mula sa Universidad ng Pilipinas ang isinama sa investigasyon. Pulang putik, sabi ninyo? Tanong ng propesor. Tumango si Kapitan de la Cruz. Opo. Ayon sa testimonya, yun daw ang nakita sa kotse ni Ricardo noong gabi ng Marso 12, 1994. Inilatag ng propesor ang mapa. Ang Nueva Ecija ay karaniwang may itim o brown na lupa. Ang pulang putik ay kadalasang matatagpuan sa mga lugar na bulubundukin at mayaman sa iron deposits tulad ng mga minahan. Saan po ang pinakamalapit na lugar na may ganitong uri ng lupa mula sa Nueva Ecija? Minarkahan ng propesor ang ilang lugar sa mapa. Ang mga paanan ng Sierra Madre sa bandang Aurora. May mga luma at abandonadong minahan doon. Muling kinwenta ni Kapitan de la Cruz ang tinakbong distansya ni Ricardo, 1,400 kilometro sa isang buwan. Posibleng isang malayong biyahe ang kanyang ginawa. Ang Aurora ang pinakamalayong lugar sa mga pinaghihinalaan. Nagpasya ang team na simulan ang paghahanap sa border ng Nueva Ecija at Aurora. Tinahak nila ang isang baku-bakong daan papasok sa kabundukan ng Sierra Madre. Noong 1994, siguradong mas mahirap ang daan na ito, sabi ng isang pulis. Huminto sila sa isang sangandaan. Ang kaliwa ay papunta sa isang abandonadong minahan. Ang kanan ay papasok sa kagubatan. Unahin natin ang minahan. Naglakad sila paakyat. Pagkatapos ng isang oras, natanaw nila ang pasukan ng isang lumang minahan. Isinara ito noong 1980s, sabi ng isang lokal na guide, dating minahan ng bakal. Nang tingnan nila ang paligid, ang lupa ay mapula-pula. Kumuha ang propesor ng isang dakot. Mataas sa iron oxide, tipikal na lupa sa minahan. Bumilis ang tibok ng puso ni Kapitan de la Cruz. Maaaring ito na nga. Sinimulan nilang halughugin ang buong lugar gamit ang metal detector at ground penetrating radar.
Sa ikalawang araw, may nakita silang signal. May nakabaon dito. Maingat na naghukay ang mga taga-Soko. Mga isang talampakan pa lang, isang itim na plastic sheet ang lumitaw. Tigil. Agad na tinawagan ni Kapitan de la Cruz ang NBI Forensics. Kailangan itong gawin ayon sa tamang proseso. 2 araw pa, dumating ang NBI. Gamit ang mga espesyal na kagamitan, maingat nilang hinukay ang lugar. Nang alisin ang itim na plastic, isang kalansay ang lumitaw. Kalansay ng tao, kumpirma ng mediko-legal. Nap-clenched fist si Kapitan de la Cruz. Natagpuan nila siya. Pagkatapos ng 22 taon, natagpuan nila si Don Emilio Vargas. Halos buo pa ang kalansay dahil nakabalot ito sa plastic. May mga hibla pa ng tela na natira, mga retaso ng barong Tagalog. Ito ang suot ni Don Emilio noong araw na siya ay nawala. Dinala ang kalansay sa NBI para sa DNA testing. 1 linggo pa, lumabas ang resulta ng DNA. Tumugma sa mga anak na sina Ricardo, Mateo at Benigno. Ang biktima ay si Emilio Vargas. Isinilang noong 1921. Agad na inaresto at sinampahan ng kaso si Ricardo. Setyembre 20, 2016. Interrogation room. Pumasok ang nakakulong na si Ricardo. Payat at bakas sa kanyang mga mata ang pagsuko. Natagpuan na namin ang ama mo. Nakalibing siya malapit sa abandonadong minahan sa Aurora. Yumuko si Ricardo. Magpapatuloy ka pa rin ba sa pagsisinungaling o sasabihin mo na ang totoo? Matagal na katahimikan. Tinakpan ni Ricardo ang kanyang mukha ng nanginginig na mga kamay. Ako po ang pumatay. Inon ni Kapitan de la Cruz ang recorder. Simulan mo sa umpisa. Anong nangyari noong Marso, Dasna, 1994? Nanginginig na nagsimulang magkwento si Ricardo. Noong umagang iyon, nagsinungaling ako kay tatay. Sinabi kong may magandang lupa sa Aurora na murang ibinebenta. Naniwala siya? Opo. Basta lupa, hindi na nag-iisip si tatay. Agad siyang nagbarong. Kaya kayo pumunta sa Zaragoza? Opo. Dinala ko siya. Tuwang-tuwa pa siya sa kotse. Tanong ng tanong kung magkano at gaano kalaki ang lupa. Humina ang boses ni Ricardo. Dinala ko siya sa may minahan. Ipinarko ang kotse at sinabing nasa itaas ng bundok ang lupa, sabay kaming umakyat. Sumama siya? Opo. 1 oras kaming naglakad paakyat, malapit sa pasukan ng minahan. Pinakinggan ni Kapitan de la Cruz ang bawat salita. Doon ko po siya pinalo ng dalang pala. Saan mo pinalo? Sa likod po ng ulo. Nakatalikod po siya, tinitingnan yung paligid. Pinalo ko po siya ng buong lakas. Humagulgol si Ricardo. Bumagsak po agad siya, dumugo ng malakas. Anong ginawa mo? Naghukay po ako gamit ang pala. Mga 2 oras din po yon. Tapos, inilibing ko siya. Pinigilan ni Kapitan de la Cruz ang kanyang galit. Isang anak, pinatay ang sariling ama gamit ang pala at inilibing sa bundok. Bakit mo ginawa yon? Umiiyak na sumagot si Ricardo. Kailangan ko po ng pera. Gusto kong magnegosyo pero ayaw niyang magbenta ng lupa, sabi niya. Kahit isang kusing, hindi niya ako bibigyan. Kaya mo siya pinatay. Kapag namatay po siya, sa aming magkakapatid mapupunta ang lupa. Pwede na naming ibenta. Umiling si Kapitan de la Cruz. Kasakiman. Ito ang nag-iisang dahilan kung bakit niya pinatay ang sariling ama. Kailan mo pineke ang SPE? 3 araw po pagkatapos. Kinopya ko yung pirma niya sa mga lumang dokumento. Dinala ko sa munisipyo at naibenta ang lupa noong Marso 28. Nakakuha ako ng 500,000 piso. Hindi alam ng mga kapatid mo. Nag-atubili si Ricardo. Alam po ng pangalawa. Nanlaki ang mga mata ni Kapitan de la Cruz. Kasabwat si Mateo, tumango si Ricardo. Naghihinala po siya. Tanong siya ng tanong kung bakit hindi umuuwi si tatay. Hindi ko na natiis kaya sinabi ko ang totoo. Anong ginawa niya? Noong una, sabi niya isusuplong niya ako.
pero inalok ko siya ng pera, kalahati ng pinagbentahan. Tinanggap niya? Opo, binigyan ko siya ng 250,000 piso. Sabi ko, manahimik na lang siya. Agad na ipinaaresto ni Kapitan de la Cruz si Mateo. Kinabukasan, nasa interrogation room na siya. Umamin na ang kuya mo. Sinabi niyang, alam mo ang lahat. Namutla si Mateo. Ako, kasabwat ka. Accessory to the crime. May parusa yan. Matagal na nag-isip si Mateo pagkatapos ay yumuko. Opo, alam ko po. Kailan mo nalaman? Huling linggo po ng Marso, tinawag niya ako at sinabi ang lahat na pinatay niya si tatay. Bakit hindi ka nagsumbong? Umiiyak na sumagot si Mateo. Kailangan ko rin po ng pera. Baon po ako sa utang. Inalok niya ako ng 250,000 piso. Kaya kinalimutan mo na ang pagkamatay ng ama mo. Patawad po. Bumuntong hininga si Kapitan de la Cruz. Dalawang magkapatid. Ipinagpalit ang kanilang ama sa pera. Si Benigno, alam ba niya? Hindi po. Si Bunso po, walang alam. Itinago po namin ng maigi. Inayos ng team ang lahat ng ebidensya. Ang peking spa, ang record ng biyahe, ang lokasyon ng kalansay at ang pag-amin ng magkapatid. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay nagtugma na. Nobyembre 15, 2016. Unang pagdinig sa Regional Trial Court ng Cabanatuan. Naroon sa audience ang bunsong si Benigno, galit na nakatingin sa kanyang mga kapatid. Akusadong Ricardo Vargas, tumayo. Nanginginig na sumagot si Ricardo. Inaamin ko po. Akusadong Mateo Vargas, ikaw ay kinakasuhan ng pagiging kasabwat sa krimen. Inaamin mo ba? Tumango si Mateo. Inaamin ko po. 3 buwan ang itinagal ng paglilitis. Iprinisinta ng piskal ang buong kwento. Si Ricardo Vargas ay pinatay ang kanyang ama gamit ang pala at inilibing sa isang abandonadong minahan. Pagkatapos, ipinagbili niya ang lupa ng kanyang ama at ibinulsa ang 5 bidinilong libong. Ang kapatid niyang si Mateo nalaman ang krimen ngunit tumanggap ng ilang 250,000 para manahimik. Humingi ng awa ang abogado. Sila po ay lubos na nagsisisi, ngunit matigas ang korte. Pebrero 8, 2017, araw ng hatol. Para kay Ricardo Vargas, ang hatol ay reklusyon perpetua habang buhay na pagkabilanggo. Para kay Mateo Vargas, ang hatol ay pagkakakulong ng 10 taon. Pagkatapos ng paglilitis, hinarap ni Benigno ang media. Hindi ko mapapatawad ang mga kapatid ko. Ipinagpalit nila si tatay sa pera. 22 taon ko rin silang pinaghihinalaan pero walang ebidensya. Ngayong lumabas na ang totoo, sana matahimik na ang kaluluwa ni tatay. Ang mga labi ni Don Emilio Vargas ay inilibing sa sementeryo ng San Isidro. Tanging si Benigno at ilang kamag-anak lamang ang dumalo. Ang panganay at pangalawang anak ay nasa kulungan. Tatay, sana po matahimik na kayo. 22 taon siyang nakalibing sa isang bundok sa Aurora. Ngayon, sa wakas, nabigyan siya ng disenteng libing. Naisip ni Kapitan de la Cruz habang isinasara ang kaso. Kung hindi natagpuan ang SPA na iyon, malamang nanatiling misteryo ang lahat. Si Ricardo at Mateo ay mabubuhay dala ang kanilang sikreto. Ngunit isang pirasong papel ang nagbago sa lahat. Si Don Emilio ay nag-ipon ng lupa para sa kanyang mga anak. Ngunit ang lupang iyon din ang naging dahilan ng kanyang kamatayan. Ang panganay ay naghangad sa yaman ng ama at ang pangalawa ay ipinagbili ang kanyang konsensya sa pera na inalok ng kapatid. Ang kasong ito ay nag-iiwan ng isang tanong. Sa pagitan ng yaman at pamilya, ano ang mas mahalaga?